Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan mabilis na lumipas ang maghapon ng araw na maganap ang matinding digmaan sa pagitan ng Dark Moon family at ng Asher Feather clan. Sa nakaraan din ay ipinakita ang lugar na pagmamay-ari ng Eternal Heaven family gayong kasalukuyan nang nakabalik si An Suyen sa kanila. Kung saan ipinakita din dito ang malagim na sinapit ni An Suyen sa kamay ng kanyang ama bilang parusa sa ginawa nitong pagdadala ng puwersa ng kanilang pamilya sa Dark Moon family na animoy naghaamon ng digmaan laban dito. Kaya naman napakadaming sugat ang kanyang natamo sa naging parusa nito at wala na itong nagawa kundi ang umiyak na lamang gayong di naman niya kayang lapastanganan ang kanyang amang hangal. Nagpatuloy pa ng ilang sandali ang paghataw ng isang kawal sa likod ng kawawang si An Suyen at sa bawat hagupit ng letigo ay tanging pagtitiis na lamang sa sakit ang nagagawa nito, at baka sa mukha nito ang labis na paghihirap, buti na lamang ang tumigil din saglit ang hangal na kawal ng ama nitong walang atay at balon-baluna na maitim pati buto. Habang ipinapakita ang kaawa-awang ekspresyon ni An Suyen dahil sa hirap at sakit na kanyang natatamo sa pagpaparusa sa kanya ng kanyang walang kaluluwang ama. At ang ginagawa namang pagpaparusa kay An Suyen ay di na matagalan pang makita ni An Suyen na kapatid nitong makikita sa isang gilid na nagpupumiglas para lamang makalapit sa kanyang ate habang mariin naman siyang pinipigilan ng mga kamay ng mga hangal na tauhan ng Eternal Heaven family. At ang pagiyak na lamang sa isang gilid ang naging daan nito upang ipakita sa lahat ang kanyang nararamdamang awa sa sinasapit ng mahal niyang ate upang maramdaman ng lahat na sobra na sila sa kanilang ginagawa. Maya-maya pa ay nagsalita na din ang hangal na ama ni An Suyen at mariin nitong tinanong ang kanyang anak kung alam daw ba nito kung ano ang pagkakamali sa kanyang nagawang hakbang. At ipinakita ang mukha ng hangal nitong ama na si An Yuanlong na kasalukuyang patriarch ng Eternal Heaven family kung saan makikita sa mata nito ang likas na walang nararamdamang awa sa sinuman. Dagdag pa ng hangal na pagtatanong na sino daw ang nagbigay ng pahintulot kay An Suyen na dalhin ang kanilang mga kawal sa Dark Moon family para hamanin ito ng digmaan. Dahilan upang walang maimik si An Suyen habang nagtitiis ng sakit pagkat wala naman talaga ang sinumang nagbigay dito ng pahintulot at tanging sarili lamang niyang kagustuhan ang kanyang ginawa. Kaya naman sa nanginginig na boses ay sinambit nito na alam niya ang kanyang pagkakamali sa kanyang ginawa subalit wala daw siyang pinagsisisihan sa nangyari, ngunit sambit pa nito na di na daw makatao ang kanyang ama sa ginagawa nito. Namarahan namang tinugunan ng hangal na si An Yuanlong sa pagsasabing wala daw siyang nakikitang di makataong gawa sa kanyang pagpaparusa dito gayong masyado daw nitong sinuwi ang roles ng pamilya na maaaring magbigay ng malaking problema sa kanila sa oras na magalit ang Dark Moon family. Dagdag pa nito na nabalitaan din daw niyang may lihim itong connection sa ating bida, at sa pagalit na himig ay tinanong niya kung may katotohanan daw ba ang kanyang nabalitaan. Dahilan upang labis na magulantang si An Suyen pagkat may katotohanan naman ang balita subalit di niya alam kung papaano ito ipapaliwanag sa hangal na si An Yuanlong. At sa malakas na tinig ay ipinahayag nito sa hangal niyang ama na itinuturing lamang niyang kaibigan si Ye Xinghe, at walang anumang malalim na koneksyon ang namamagitan sa kanilang dalawa. Mariin pa nitong dagdag na iniligtas daw ni Ye Xinghe ang kanyang buhay sa training grounds kaya naman ibinabalik niya lamang ang pabor dito at walang pagkakamali ang nakikita niya sa kanyang ginawa. Natinugunan naman ng hangal at marahan niyang sambit na tama lamang ang magbayad ng utang na loob sa isang kaibigan subalit kailangan pa din daw ni An Suyen na maging maingat sa lahat ng oras upang di makaapekto ang mga ginagawa nito sa pamilya nila. At nang marinig naman ito ni An Suyen ay agad siyang natahimik gayong may katotohanan naman talaga ang sinabi ng kanyang ama at aminado siyang di talaga siya naging maingat sa kanyang ginawa. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita ang hangal at marahan nitong sinambit na wala daw naman talaga siyang pakialam sa relasyon nito kay Ye Xinghe kung meron man, basta't wag lamang daw kalimutan nito na malapit na siyang ipadala sa kapital upang magpakasal. Dagdag pa ng hangal na bukod daw sa tinatamo nitong parusa ngayon ay dadagdagan pa niya ito kung saan buhat daw sa araw na ito ay tatanggalan muna niya ng karapatan si An Suyen na makalabas ng kanilang clan. At nang marinig naman ito ni An Suyen ay agad niya din itong tinugunan at sa nanginginig na boses ay sinang-ayunan na lamang niya ang sinabi ng kanyang ama bilang patunay ng pag-amin niya sa kanyang pagkakamali sa roles ng pamilya. At matapos niyang magsalita ay agad na din siyang nanahimik at habang nakapikit ay bahagya niyang ikinalma ang sarili upang bigyan ito ng panahong magpahinga.
Habang makikita namang mariin lamang itong pinagmamasdan ng hangal na si An Yuanlong at base sa ekspresyon nito ay masasabi kung isa talaga itong cultivator na nagtataglay ng labis na kasakiman at utak ginto, sa madalit sabi, mukhang pera. Maya-maya pa ay bigla itong nagbigay ng pananda na animoy sinasabi nito sa kanyang kawal na ipagpatuloy pa ang pagpaparusa, na bahagya namang ikinabigla ng kawal. At mariin pa niyang sinigurado kung tama ba siya ng pagkakaintindi sa kanyang palagay sa binigay na Senador Yas. Nang makasigurado na ang hangal ay nagpatuloy na ito sa kanyang ginagawang paghataw sa likod ni An Suyen na makikita namang labis na ang paghihirap. At habang nagpapatuloy naman ang sunod-sunod na paghataw ng letigo si likod ni An Suyen ay paimplang napatalikod ang hangal na si An Yuanlong habang baka sa mukha nito ang tila awan na kanyang nararamdaman sa ni Alice na di niya gusto ang nangyayari at ginagawa niya lamang ito para sa pagsunod ng rules ng kanilang pamilya. Maya-maya pa ay di na din ito talagang natiis pa ang nakikita kaya naman sa malakas na boses ay sinabi niya sa kawal na itigil na nito ang paghambulos at dino na daw nagtatapos ang kanilang pagpaparusa. Sambit pa nito na sapat na daw ang natamo ng kanyang anak na hirap gayong may extra punishment pa naman siyang ipinataw dito, at sa mariing himig ay inutusan niya si An Suyen na pumasok sa kwarto nito para makapagpahinga. At nang marinig naman ito ni An Suyen ay agad itong nagpilit na kumawala sa mga kamay ng kawal upang puntahan ang kanyang ate habang isinisigaw ng malakas ang pangalan nito kasabay ng kanyang pag-iyak. Makikita naman si An Suyen na sa parihong sandali ay tuluyan ng nawala ng malay dahil sa sakit na kanyang natamo. Buti na lamang at matagumpay itong nasalo ni An Suyen na kasalukuyan pa ding umiiyak habang yakap-yakap nito ang kanyang ateng na parusuhan. At upang di mag-alala si An Suyen sa kanya at sa naghihirap na tinig ay minabuti niyang sabihin sa bunso niyang kapatid na ayos lamang ang kanyang kalagayan kaya naman maaari na itong tumahan sa pag-iyak. Na tinugunan naman ni An Suyen at habang umiiyak ay sinabi niyang tutulungan niya ang kanyang ate na bumalik sa silid nito upang makapagpahinga gayong batid daw niya na din ito kayang lumakad na mag-isa dahil sa dami ng pinsala at dulot ng letigo. At makalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan na din lumakad ang magkapatid upang magtungo sa silid ni An Suyen. At maririnig ang malakas na pagsalpak ng pinto sa buong bahay habang mariin lamang itong pinagmamasdan ng mga hangal. Maya-maya pa ay nagsalita ang isang elder at may pag-aalala nitong sinambit na mukhang di daw ata maganda idea na ipakita kay An Suyen kung gaano kahigpit ang kanilang pamilya. Dahil malapit na daw ang nakatakdang kasal ni An Suyen sa kapital at kung magkataon na magtanim ito ng sama ng loob sa kanilang ginawa ay baka di na matuloy pa ang kanilang mga plano. Dahilan upang tila mapaisip ang hangal panandalian subalit baka sa mukha nito ang kumpiyansa sa paniniwalang di yun magagawa ni An Suyen sa kanila maski pa pahirapan nila ito araw-araw. At agad na din itong sinabi ang kanyang iniisip sa lahat upang matanggal ang pag-aalala ng mga elder at sa may pagkakumpiyansang tinig ay sinabi nitong wala daw dapat ipag-alala ang lahat gayong tiwala siyang di yun magagawa ni An Suyen. Gayong nakikita daw niya ang paglaki ng magkapatid kung saan talagang malalim ang samahan ng mga ito, kaya naman hanggat nasa kanilang mga kamay daw si An Suyen ay di magagawang makatanggi ni An Suyen sa lahat ng kanilang mga request. Dahilan upang agad ding mawala ang pag-aalala ng mga elder at ng isang hangal na kawal na makikitang bahagya na ang mga itong nakahinga ng maluwag. At sa may pamumuring himig na animoy mga lintang sip-sip ay malakas nilang sinambit na napakatalino daw talaga ng patriarch pagdating sa mga ganitong pagpaplano. At matapos nito ay lumipat naman ang tagpo sa Asher Feather Clan kung saan makikita ang tahimik na gabi sa buong kapaligiran ng Ye family. At makikita si Ye Xinghe sa loob ng kanyang silid na team na nagko-cultivate upang mas lalong palakasin ang kanyang cultivation level. At sa isip-isip niya ay buti na lamang daw at nabanggit niya kay Master Shu ang patungkol sa pagbabago ng kanyang cultivation, at dahil doon ay nabigyan siya nito ng gabay kung papaano mag-cultivate sa level 2 ng cultivation method, sambit pa niya na tama daw ang sinabi ng kanyang master dahil kasalukuyan nang bumaba sa 5th heavenly realm ang kanyang cultivation level. Subalit di daw naman ito naaapektuhan ng kasalukuyan niyang lakas dahil ramdam pa din daw niya ang lakas ng isang 6th heavenly realm at kung isasama pa daw niya ang kanyang heavenly frost dragon's halberd ay magagawa niya pa ring makipagsabayan sa mga cultivator na nasa peak of 7th heavenly layer realm. Sambit pa nito na kailangan talaga niyang mabilis na makapagpalakas gayong nararamdaman daw niyang malapit na namang mag-declare ng digmaan ang Dark Moon family laban sa kanila.
Sambit pa nito na maging kay Ansuyan daw ay nag-aalala siya gayong gaya ng sinabi ni Zia Yuning ay mapapahamak ito sa oras na makabalik na ito sa kanila gayong dinala lang naman nito ang kawal ng kanilang pamilya para maghamon ng digmaan. At habang nag-iisip ng malalim ang ating bida ay bigla na lamang may isang misteryosong boses ang maririnig sa silid ng ating bida at sa marahang tinig ay tinanong nito si Ye Xinghe sa kung ano daw naman ang iniisip nito. Dahilan upang agad na maalarma si Ye Xinghe gayong wala man lang siyang maramdamang presensya sa kapaligiran kaya naman dali-dali niyang iminulat ang kanyang mata kasabay ng malakas na pagtatanong kung sino daw ang nagsesalita. At ang tanong naman ni Ye Xinghe ay tinugunan ng misteryosong cultivator sa pamamagitan ng pagpapakita upang si Ye Xinghe na mismo ang makaalam sa kung sino siya. Kung saan ito pala ay si Empress Shangguan na makikitang marahang nakatingin sa ating bida na parabang may nais sabihin. At ang pagpapakita naman ni Empress Shangguan ay agad na nakilala ni Ye Xinghe kaya naman sa marahang tuno ay tinanong niya ang makapangyarihang Empress sa kung ano ang kailangan nito sa kanya. Natinugunan lamang ni Empress Shangguan at mariin niyang sinabi na sa mahabang panahon daw ng pagmamasid niya sa ating bida ay ngayon niya lamang nakita na tila balisa si Ye Xinghe habang nagko-cultivate. At kung magpapatuloy daw ito sa ganitong uri ng pagko-cultivate ay kalimutan na lamang nito ang pangarap nitong makaabot sa 9th Heavenly Layer Realm gayong malabo daw itong makapag-breakthrough kung di niya pagpupukusan ng maayos ang kanyang ginagawa. Dahilan upang matahimik si Ye Xinghe pagkat batid niya na mali na talaga ang kanyang ginagawang pagko-cultivate gayong di na niya napagtuunan ng pansin ang kanyang konsentrasyon. At habang nag-iisip ng malalim ay mababaka sa mukha ni Ye Xinghe ang labis na pagkabalisa sa pag-iisip ng mga nangyari at pag-aalala kay Ansuyan. Saglit lang mga idol bago tayo magpatuloy ay bibigyan ko muna kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan libre lamang ito, at bukod pa dun ay malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. At dahil wala na siyang maisip pang ibang paraan para sa kanyang mga pinuproblema ay agad siyang nagsabi kay Empress Shangguan at sa malakas na boses ay itinanong nito kung papwede daw ba siyang makahingi ng tulong dito sa ilang problema. Na agad namang pinahindian ni Empress Shangguan sa pamamagitan ng pag-iling niya ng kanyang ulo habang nakapikit na animoy sinasabi nitong wala siyang magagawa para sa ganoong mga bagay. Maya-maya pa ay marahan niyang sinambit na alam daw niya ang iniisip ng ating bida at wala daw siyang magagawang tulong sa mga makamundong problema, bukod pa dun ay mariin din niyang sinambit na kailangan daw ni Ye Xinghe pag-aralan sa sarili niyang paraan kung paano makakalusot sa problema nito. At sa mga sinambit naman ng makapangyarihang Empress ay nanatiling walang imik ang ating bida habang baka sa mukha nito ay labis na pumamroblema dahil sa sitwasyong kanyang kinahaharap. At nang matanggap niyang di pa pwedeng tumulong ang makapangyarihang Empress sa kanyang problema ay minabuti na lamang niyang humingi ng ilang gabay dito at sa desperadong tuno ay hiniling niya sa makapangyarihang Empress na baka pa pwedeng daw siya nitong turuan kung papaano niya mabilis na mapapalakas at mapapataas ang kanyang cultivation level. Na agad din namang tinugunan ni Empress Shangguan at sinabi nito na di daw naman imposibleng mapabilis ang pagpapataas ng level ni Ye Xinghe, kung saan base daw sa talento ni Ye Xinghe ay magagawa nitong maabot ang 7th Heavenly Layer Realm o higit pang level sa loob lamang ng ilang mga araw sa ilang paraang alam niya. Subalit ang paraan daw ng pagko-cultivate na alam niya ay nangangailangan ng babaeng cultivator, kaya naman kailangan daw ni Ye Xinghe makahanap ng makaka-partner na babae para samahan siya sa paired cultivation method. At nang marinig naman ni Ye Xinghe ang paired cultivation ay bahagya siyang nabigla at may pamumula ng mukha niyang kinlaro kung totoo daw bang may ganitong uri ng cultivation method. Na agad namang tinugunan ni Empress Shangguan at malumanay niyang ipinaliwanag na ang paired cultivation method daw ay nagmula pa sa ancient times na ginagawa ng mga ancestors cultivator nung unang panahon kung saan sabay na magko-cultivate ang babae at lalaki subalit sa kasalukuyan ay tila kinalimutan na daw ito ng bagong henerasyon. Dagdag pa nito na sa mundong ito daw ay may umiiral na yin at yang at tamang-tama daw ang isang star martial artist para sa ganitong uri ng cultivation method dahil bagay ito sa lahat ng martial artist. Sambit pa nito upang lalong maging malinaw kay Ye Xinghe ang patungkol sa teknik ay marahan niyang sinabi na kung nagagawa daw ng ating bida na makaipon ng madaming enerhiya para sa level nito ay magiging doble ang nasabing enerhiya kung dalawa silang magtutulungan na parihong makikinabang.
At sa lahat naman ng paliwanag ng makapangyarihang Empress ay tanging naintindihan lamang ng ating bida ay ang patungkol sa kinakailangan gawin ng magka-partner na labis namang ipinapamula ng kanyang mukha, kaya naman bahagya siyang humingi kay Empress Shangguan ng ilang sandali para maproseso ang lahat ng detalyeng sinambit nito. At habang nag-iisip naman ang ating bida ay nagpatuloy si Empress Shangguan sa pagsasalita na animoy di iniintindi ang paghingi ni Ye Xinghe ng ilang sandali at marahan niyang sinabi na kung magagawa daw nilang makontrol ang Extremely Yin at Extremely Yang ay para na din nilang nakontrol ang roles ng Heaven and Earth na magbibigay sa kanilang ng mabilis na pagtaas ng level. Habang makikita namang iniisip lang ng ating bida na tila di daw siya pinapansin ni Shangguan Zuan. Dagdag pang iniisip ni Ye Xinghe kung talaga daw na mapapabilis ang pagtaas ng kanyang level sa paired cultivation method ay kailangan niya itong isagawa subalit sino daw naman kaya ang papwede niyang akitin para makapartner dito. Nang bigla niyang maisip si An Suyen dahil yun sana ang gusto niyang makapartner at habang iniisip niya ang kanyang crush ay bahagyang namula ang kanyang mukha. Subalit sinabi niya rin sa kanyang sarili na baka daw naman di pumayag si An Suyen at bukod pa dun ay di din daw niya alam ang kasalukuyang sitwasyon nito dahil sa nangyaring pakikisali nito sa gulo ng Dark Moon family. Subalit sino daw naman bukod kay An Suyen ang papwede niyang hikayating makasama sa pagko-cultivate. Nang biglang sa gitna ng kanyang pag-iisip ay bigla na lamang pumasok ang amahi ni Jia Yuning na may pagkapaseksi na tinatawag ang kanyang pangalan na Animoy Haliparot sa kanto. Dahilan upang bigla na lamang niyang makamukha yung Poloka sa ilalim ng silong ni Kaka at agad niyang sinampal-sampal ng sunod-sunod ang kanyang pisngi para lamang mawala ang amahi ni Jia Yuning sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay malumanay na ipinaliwanag ng makapangyarihang Empress na ang star martial artist daw ay nangangailangan ng dalawang cultivator na parihong magko-cultivate ng star energy kung saan mabubuo ito sa parihong katawan ng magka-partner at sa oras na mabuo ito ay maglalabas ito ng extremely yin at yang. Kailangan daw na ang star energy ay maglalabas-pasok sa parihong katawan ng dalawa, kumbaga ay palitan hanggang matutunan nilang mapag-isa ang kanilang enerhiya. Sambit pa nito na madali lamang daw yung magagawa ni Ye Xinghe gayong inaaral nito ang ultimate technique ng mga star martial artist na tinatawag na star martial god technique, at nang marinig naman ni Ye Xinghe ang sinabi ni Empress Shangguan ay bigla siyang nagulat. At sa isip-isip niya na talagang napaka-misteryoso ng kakayanan ni Empress Shangguan gayong kaya din itong masabi ang technique na kanyang inaaral kahit na di pa niya ito nabanggit dito ni minsan. At matapos ng kanyang pag-iisip ay marahan niyang kinlaro kung tama daw ba ang kanyang pagkakaintindi sa paired cultivation method kung saan kailangan ng dalawang star martial artist na mag-circulate ng star energy ng palitan. Na agad namang tinugunan ni Empress Shangguan at marahan niyang sinabi na tama daw ang ating bida subalit ang paired cultivation method daw ay dapat isinasagawa ng nakahubad ng parihong gagawa at magkadikit ang likod upang mas mabilis nilang mapag-isa ang kanilang enerhiya at magawa nilang matutunan ang roles ng Heaven and Earth. At nang marinig naman ito ni Ye Xinghe ay agad na nabuo sa kanyang isipan ang amahi sa kung papaano ang sinasabi ni Empress Shangguan habang namumula ang kanyang mukha gayong di pa niya ito nasubukan sa tala ng kanyang buhay. At matapos nito ay mariin niyang tinanong kung nangangailangan daw ba ng dalawang star martial artist ang magsasagawa ng paired cultivation method. Na agad din namang tinugunan ni Empress Shangguan at marahan niyang sinabi na wag daw mag-alala ang ating bida gayong unique ang star energy. At dahil sa unique type of power ang star energy ay magagawa nitong makipag-partner sa isang dragon o di kaya naman ay flame martial artist sa pagsasagawa ng paired cultivation method. At matapos niya itong masabi ay bigla niyang ilinabas ang libro ng paired cultivation method at marahan niyang sinabi na iiwanan daw niya sa ating bida ang libro upang mapag-aralan ito ng maayos, na agad din namang tinanggap ng ating bida. Dagdag pa nito habang ang ating bida ay nakatingin sa libro na ito daw ang magiging gabay ni Ye Xinghe sa oras na mapagpayahan nitong isagawa ang paired cultivation method para magawa ito ng maayos. At bago pa makaalis ang makapangyarihang Empress ay mariin pa itong tinanong ni Ye Xinghe kung bakit daw ganito na lamang siya kung tulungan ng makapangyarihang Empress sa kanyang pagpapalakas, at ano daw ang dahilan nito. Na agad din namang tinugunan ni Empress Shangguan at marahan niyang sinabi na simple lamang daw ang kanyang dahilan kung saan nagbabayad lamang siya ng utang na loob dahil nagawa ni Ye Xingheng ma-release ang sale. At ang isa pa daw dahilan ay dahil sa magkaibigan sila ng ancestor ni Ye Xinghe sa nakaraan niyang buhay na di niya makakalimutan sa mga nagdaang libong taon.
At ang lahat naman ng dahilan na sinabi nito ay labis na ipinagtaka ni Ye Xinghe gayong wala talaga siyang idea sa sil at sa kung sinong ancestor ang sinasabi ni Empress Shangguan. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan ang tuluyan ng makaalis si Empress Shangguan Zuan sa silid ng ating bida, ay agad niyang titingnan ang nakasaad sa libro at laking gulat niya sa kanyang nakita na sumambulat sa kanya habang nagdadyugo ang kanyang ilong. Sa pagpapatuloy din ay malalaman natin kung sino ang cultivator na magpapasyang makipag-partner kay Ye Xinghe sa paired cultivation method kahit na nakasaad dito ang paghaubad at ang pakiramdam na parang nakikipag-alam nyo na habang isinasagawa ang cultivation method. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto nyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag na ding kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.